Hello mga viewers! Welcome back po sa aming channel. So, ayan po, meron tayo ditong mga nakalagay na Canadian flags tsaka balloons. Dahil ngayong araw po yung aming virtual oath-taking ceremony para sa aming citizenship. So, ayan, si Beng Beng, nakagayak na yan eh. Ready na, Beng? Gaantay na lang po kasi kami ng oras. Bale, yung aming ceremony is 11:30 po ng umaga. So, bali ganito lang po yung setup namin. Nandito yung aming laptop, yung mga PR cards namin mamaya dyan namin ilagay. Tapos, syempre, wag natin kalimutan yung gunting. Kasi, yung gunting, kailangan natin yan para ikat natin yung ating PR cards. At, ayan. Meron po kaming mga nilagay dito. Ayan, para 'di ba? Napaka-special yung araw na to para sa amin, kaya dapat yan, meron tayong pa flaglets. Sa Dollarama lang po namin to nabili. At ito na po yung Oath of Citizenship in English tsaka in French. So, una po muna yung English, tapos yung French. Yan po yung part na kailangan natin kantahin, O Canada. So, time na po para i-sign po natin yung oath or affirmation of citizenship. At after po niyan, kailangan natin i-scan at i-send sa email ng IRCC para sa aming e-certificate. Kasi hindi na po kami nag-request ng paper certificate, bale e-certificate na lang para mas mabilis po yung pagpapadala nila. At ayan na po yung mga PR cards namin na nagupit na. Ayan. Pero hindi po namin itatapon yan. Bali, i-keep lang namin yan for remembrance. So yung mga ka-viewers, pagkatapos ng aming oath-taking ceremony, ayan, dahil naka-absent na rin si Beng Beng, diretso muna kami dito sa London Drugs para magpa-take ng photo para naman sa aming Canadian passport. Buhok namin. Para makapag-apply na din. Kasi 'di ba wala na kaming PR card. At sinira na po yung PR card namin, kaya yes. Cut into 4. Yeah.
So, kailangan natin mag-apply ng Canadian passport para meron tayong panibagong identification na naman. 'Di ba? Ginagamit din yan for identification. Tsaka, 'di ba, meron na tayong naka-ready na passport kung kailangan. So, ayan. Dito kami sa London Drugs. So, yan po. Ang bilis lang po ng pagkuha namin ng photos namin. Tapos, hindi pwede na yung mga damit natin is ganito ka-light. Kasi yung background is white. So, may mga, ayan o. May blazer kaming dala. Kung ano suot namin kanina sa oath-taking. Yan din yung suot namin hanggang ngayon. Tapos, kanina po pala, ayun nga, yung time namin is 11:30. So, medyo nalito po kami. Kasi sa invitation, nakalagay na may CST. Yung Central Time. Ganon. So, sinisearch ko kung yung Regina ba pag halimbawa 11:30 na CST, kung anong time ba dito. Ano pala, same lang pala. So, nalito kami. Akala namin is 10:30. So, ang nangyari, doon ka sa unahan, Beng. So, ang nangyari po, maaga kaming naka-ready, mga 10:30. Nakagayak na kami, nag-aabang na kami doon sa, sa computer, sa laptop. Dali. Kailangan mo yung Dali. So, yan, ituloy natin yung kwentuhan. So, yun nga kanina, 10:30 pa lang po, nakaabang na kami dun sa laptop para sa Zoom conference meeting. Ayan. At sabi namin, 10:30, wala pa din. Tapos umabot na ng mga 10:38. Sabi namin, hala, ano ba talaga yung CST time pagka dito sa Regina? Ayun nga, pala, pag sinabing CST, 11:30 CST, yung time. So, same lang po dito sa atin, sa Regina. So, ayun, medyo nagkalituhan lang. So, akala namin, kumbaga, namali ba kami sa time na pag-abang. At, akala namin, na-late kami. So, hindi pala. Sakto pala dapat pag sinabing 11:30 CST dito sa Regina, same time lang din po sa atin. So, yun lang naman. Baka kasi, kagaya sa mga taga-Regina din nakukuha ng, kumbaga yung a-attend ng ganong virtual na oath-taking ceremony. Ayan. Para hindi din kayo malito kung sinabing CST, kung anong time ang nakalagay, same time lang po sa atin. Saan galing yung, saang lugar yun yung Ontario. Ontario. Kasi Ontario is iba yung time pa. Kaya doon ako nalito kasi alam ko Ontario is ahead kesa sa Regina. So, ayan. Sabi namin parang kami. Parang na-stress. Sabi namin di baling mag-antay kami ng 1 oras kesa naman na malate kami, 'di ba? So, okay naman kasi nag-antay kami ng 1 pang oras at hindi kami na late. Saan? Kaya, Walmart o Ikaw! Walmart o Winners? Anong gagawin natin sa Winners? Beng? So, yung bayad po pala namin sa aming tatlo para sa photo namin, 66 yung tatlo. So, ayan. Beng, gusto mo? Hanggat hindi pa tayo Gusto mo ice cream, te? Hindi ko nga bet ice cream. Ayaw po niya ng ice cream, papa. Ayaw niya na masyadong ma-sugar. Okay na rin yan. Uwi na lang tayo sa bahay at magpahinga. Parang parang na-stress ako. Ano yun, excited? Hapa? Excited ba yun? Para sa amin, yung pagiging citizen namin dito,
masaya at malungkot. Masaya kasi syempre finally nakapag-decide na rin kami na mag-take ng citizenship, tapos nakapasa na at nagkaroon na ng oath taking kanina. Malungkot kasi syempre imbis na 4 dapat kami yung magti-take ng oath taking, 3 na lang kami, di pa na? Yun yung naging kanina kay Dadong, parang naging emotional siya kasi nga syempre di ba, kumbaga yung simula ng pangarap mo na para sa aming 4, tapos ito na yung pinaka-final na goal mo no, yung maging citizen dapat dito, ayun, yung ending 3 na lang kami. Pero syempre kumbaga parang lang namin, naisip lang namin na ganun ba, naalala lang namin si kuya, wala naman na tayong magawa, diba? Napano? Kundi mag-move on na lang. Yan, baka lang maano nyo. Hindi naman natin maiwasan na. Baka po kasi maano nyo lang, mabanggit nyo na ayan na damay na naman or naisama na naman namin sa kwento yung anak namin. Syempre hindi po namin pwedeng maano yun, hindi maiwasan na hindi mo pwede kalimutan yun, syempre. Kasi kung unang-una nangarap kami na, 'di ba? 4 kami nandito dapat, tapos ang pagdating ng gantong importante na araw sa buhay namin 3 na lang kami yung nagkaroon ng oath taking ceremony. Ayan. Pero ayun nga, tuloy ang buhay, 'di ba no? Tuloy pa rin yung buhay kasi ganun talaga yung buhay, may talaga, may nauuna. So medyo mainit po talaga ngayon, nasa 20 something. At sumaglit lang po kaming lumabas kasi nga sabi namin para si Bingbeng, total absent naman. In-excuse ko lang siya dun sa school, sinabihan ko yung sa EDSB, yung reason bakit siya umabsent dahil nga sa oath taking ceremony namin. So bukas yan, Beng, baka Beng i-congratulate ka sa school. Diba, ina-announce yun? Ayun, baka bukas i-announce yun sa school. Kasi nilagay ko doon kung ano yung reason ng absent niya Sabi ko, nakaschedule kami today for oath taking ceremony. Beng Beng? Congratulate ka bukas. So, ayan po ang namin pala, ang aming application. Umabot lang po siya ng 4 months. Tapos yun nga, wala naman masyadong naging problema sa papel namin. Yun lang, medyo tumagal ng dahil nga 'di ba, binalik yung aming application. Pero siguro kung hindi bumalik, siguro mga nasa 3 months lang pa, no? Mga ganun lang siguro. Minus mga 2 weeks. 2 weeks. Kasi may nakikita akong yung mga nagshi-share din ng mga timeline nila sa sa YouTube tsaka sa Facebook, yung iba 3 months lang, meron na po silang oath taking ceremony, tapos ayun. Kasi babalik sa iyo. Magstay ng 1 week na naman. 1 week. Update na naman sila. Update. Sa another 1 week. Tapos kanina po pala, nung after na ng ceremony, ayun, sinain namin yung oath of citizenship, and then ginawa ko, in-scan ko lang siya, tapos sinend ko dun sa email na kung saan ibabalik yung papel na yon, and then maya-maya lang meron na silang email, yung IRCC, para sa paggawa mo ng portal para i-download mo yung e-certificate. Pero dahil nga mag-wait pa po kami ng 2 to 5 days, ayan, nakagawa na ako ng portal. Gumawa na ako ng portal, tapos syempre tinry ko
tinry ko na i-download, dahil nga kakatapos lang namin ng ceremony, obviously wala pa. Pero naka-ready na po yung ano namin, yung portal namin, na kung available na siya, pwede na namin siyang i-download tsaka i-print. So, ayan. So, pag may certificate na kami, ayun, pwede na kaming magpa-schedule para sa passport application namin. So, ayun lang. So, ayun mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming mga videos at ingat-ingat. Bye-bye! Bye-bye, Beng Beng! Bye! Medyo matraffic po ngayon kasi alas 6, so uwian. Bye-bye, Dadong! Bye-bye mga viewers.